Si Moroha ay isang mahinang talunan, ngunit may walang kapantay na riz na ginawa siyang chick magnet. Gayunpaman, nang mag-enroll siya sa isang akademya, niriz niya ang napakaraming kababaihan, na naging dahilan upang mabuksan niya ang kanyang panloob na potensyal bilang isang malakas na mandirigma. Isang matinding labanan sa pagitan ng mga Swords of Salvation kung hindi man ay kilala bilang mga Saviors, at isang metapisiko na dragon ang nagngangalit. Nang dumanas sila ng ilang pinsala, naalala ni Moroha ang kanyang mga kaibigan at ipinahayag niya na sisirain niya ang sinumang kumuha sa kanya ng pinakamamahal niya. Nagawa niyang wasakin ang dragon gamit ang isang spell, na nagdulot ng malaking pagsabog. 6 na buwan bago ang labanan, ang prinsipal ng isang paaralan ay nakikipag-usap sa mga estudyante. Sinabi niya sa kanila na lahat sila ay napili dahil minana nila ang mga alaala ng kanilang mga nakaraang buhay, at may kakayahang gumamit ng kapangyarihan na tinatawag na ancestral arts. Sa kanyang talumpati, nakatulog si Moroha at napanaginipan ang kanyang nakaraang buhay kasama ang isang babaeng may pulang buhok. Nang mag-kiss na sana sila ng dalaga, nagising siya at nakita niya ang parehong babae na nasa harapan niya, na nag-headbutt sa kanya, na nagpatambo sa kanya at natamba ang ilang upuan. Sinabi niya sa kanya na ito ang parusa sa kanyang pagkabalisa sa unang araw ng paaralan, at sinabing ayaw niya sa mga tamad na talunan na tulad niya. Sa wakas ay tiningnan siya ng mabuti ni Moroha, at napansin niyang may kapansin-pansing pagkakahawig siya sa dalaga sa kanyang panaginip, at tinawag niya itong Sasha. Bilang tugon, tinawag niya itong Froga at masayang tumalon sa kanya, sinabing na-miss niya siya. Ngunit sinabi ni Moroha sa kanya na siya ay nagkakamali dahil ang kanyang pangalan ay Moroha, hindi Froga. Iginiit ng dalaga na siya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Froga dahil tinawag siya nito sa kanyang dating pangalan, Sasha. Ngunit sinabi ni Moroha sa kanya na hindi niya matandaan ang kanyang nakaraang buhay, at ang pangalan ay biglang pumasok lang sa kanyang ulo. Iminungkahi niya na ay headbutt siya muli, ngunit isang ingay ang nakakuha ng kanilang atensyon, at nakita nila ang isang babae na nakahiga sa sahig. Sinubukan ni Moroha na tingnan kung ayos lang siya, ngunit binuksan niya ang kanyang mga mata, tinawag siyang Shore, at kinis siya. Dahil dito ay nagseselos ang babaeng may pula ang buhok, at pinaghiwalay niya sila. Tinawag niyang homewrecker ang dalaga, ngunit sinabi lang ng dalaga na napagkamalan niya itong iba dahil kalahating tulog ito. Tinanong ng babaeng mapula ang buhok kung nakaugalian na ba niyang kumis sa maling tao tuwing kalahating tulog, ngunit tila hindi naabala ang dalaga sa kanyang sinabi. Nagreklamo ang babaeng mapula ang buhok na ninakaw niya ang kanyang pagkakataong ikis si Moroha sa buhay na ito. Nang subukan ni Moroha na pakalmayin ang sitwasyon, tinanong ng babaeng kumis kung ano ang tingin niya sa kanyang mga labi. Si Moroha ay naging hindi komportable ngunit sinabi sa kanya na siya ay kumikilos na parang babaeng taga-Cubao, at madaling babae dahil hindi nila kilala ang isa't isa. Inis na hindi na siya pinansin ng mga ito, sinabi ng babaeng mapula ang buhok na sinabi ni Moroha na hindi siya naaalala ngunit siya ay isang babaero pa rin. Tapos tumakbo siya palabas na umiiyak. Nang maglaon, sa isang silid-aralan, hiniling ng guro sa mga mag-aaral na magpakilala. Excited na itinaas ng babaeng may pulang buhok ang kanyang mga kamay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Satsuki, at nangakong magsisikap na maging pangalawang pinakamalakas na savior sa paaralan, at gagawin ang kanyang makakaya upang maging isang mahusay na leader para sa iba pang mga estudyante. Ikinagalit nito ang klase, dahil sa galit nila ay akala niya siya ang bida ng palabas. Nagulat siya at sinabing gusto lang niyang maging mabuting halimbawa sa kanila, dahil malinaw na grupo sila ng mga NPC na walang kakayahang makamit ang magagandang bagay ng mag-isa. Napagpasyahan ni Moroha na siya ay isang talunan babae. Bago pa lumala ang sitwasyon, tumayo siya at pinakiusapan ang guro na gawin na lang ang roll call. Sumang-ayon ang guro at nagpatuloy sa pagtawag sa unang tao sa listahan, na si Shizano, ang babae na kumis kay Moroha, ngunit siya ay mahimbing na natutulog. Nang gabing iyon, sa arena ng paaralan, hinarap ni Moroha si John at hiniling na humingi siya ng tawad kay Satsuki, ngunit hinamon niya ito sa isang laban at sinabing hihingi lang siya ng tawad kung matamaan siya ni Moroha ng isang beses. Habang si Moroha ay pumili ng isang sandata, ipinakita ni John ang kanyang prana at inilabas ang kanyang palakol at inatake siya. Samantala, kalalabas lang ni Satsuki sa shower nang pumasok si Shizano sa kanyang silid at sinabi sa kanya na may problema si Moroha. Mabilis na lumipad ang espada ni Moroha sa kanyang mga kamay, kaya tumakbo siya para kunin ito, ngunit natapakan ni John ang kanyang kamay.
Habang nakahiga sa lupa, bigla niyang naalala ang nakaraan niyang buhay, kung saan sinabi sa kanya ni Sharon na naniniwala siya sa kanya dahil siya ang tagapag-alaga ng Holy Sword, ang pinakahuling swordsman. Sa kasalukuyan, inulit ni Satsuki ang parehong mga salita at sinabing ikikis niya siya kung manalo siya, at iyon ay tila nag-trigger sa kanya. Bigla siyang bumangon at inilagay ang kanyang promise sa kanyang tag. Nagulat si John sa kanyang biglaang pagbabago at sinubukang lumaban, ngunit nakuha ni Moroha ang kapangyarihan. Ginamit niya ang Solarity, na ikinagulat din ni John, na gumugol ng 3 taon upang makabisado ang kasanayan. Galit na galit sa kanyang kalaban na kaka-awaken lang ng Prana, si John ay malapit nang magwala sa kanya. Sinubukan niyang hampasin siya, ngunit pinigilan ni Moroha ang kanyang palakol gamit ang kanyang espada, at ito ay nasira. Nadaig si John sa lakas na inilabas ni Moroha, at sa sobrang dami ng prana na ginamit niya, nawalan ng malay si Moroha. Pero bago pa man siya bumagsak sa lupa ay nasalo na siya ni Satsuki. Samantala, tinukoy ng punong guro, na pumasok sa laban, si Moroha bilang sinaunang dragon. Pagkaupo sa tabi niya, sinabi niya sa kanya na napanood niya itong lumaban at alam niyang isa siyang sinaunang dragon, ngunit ang bida ay matapat na naguguluhan. Inihayag ng punong guro na ang Japanese branch ng Order of White Knights ay tinukoy ang mga sinaunang dragon bilang ang pinakamatandang nahulog na bayani. Nang higit pa, ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga Saviors ay reinkarnasyon ng isang dating buhay, ngunit posible na ang ilang mga Saviors ay muling isinilang at nagkaroon ng 2 nakaraang buhay. Sinabi ni Moroha na halos hindi niya maalala ang kanyang buhay bilang isang mandirigma at hindi mukhang masaya sa pagkakaroon ng pag-alala sa isa pang buhay. Binanggit ng principal na gumamit siya ng level 3 dark attack habang iniindayog niya ang kanyang espada, na siyang nagpatamba kay John. Pagkatapos ay tumayo siya para umalis, at sinabi sa kanya ng maliit na batang babae na nakikita niya na ang kanyang Riz ay magbibigay sa kanya ng maraming problema ng kababaihan, kaya dapat itong mag-ingat. Pagkaalis nila, pinakawala niya si Satsuki, at agad niya itong niyakap, sinabing masaya siyang naalala niya ang lahat. Ngunit sinubukan ni Moroha na ipaalam sa kanya na hindi niya naaalala, pero abala siya sa pagsubok na ikis siya dahil nangako ito sa kanya kanina. Sa isa pang araw sa kanilang silid-aralan, hiniling ni Satsuki kay Moroha na makipagpalitan ng mga numero sa kanya at ipinagdiwang ang pagkakaroon ng kanyang ikatlong pakikipag-ugnayan. Ngunit si Shizano, na nakatayo sa kanyang likuran, ay binati siya sa pag-level up mula sa pagiging ganap na talunan tungo sa isang friend zone lang. Pagkatapos ay hiniling niya kay Satsuki na makipag-ugnayan sa kanya para kahit papaano ay maramdaman niyang mahalaga siya, ngunit isinapuso ito ni Satsuki, at nagsimulang mag-away ang 2 babae na parang matandang mag-asawa. Habang nag-aaway sila, may dumating na estudyante na hinahanap sina Moroha at Shizano. Sinundan siya ng mga ito sa rooftop kung saan sinabi niya kay Moroha na inirekomenda siya ng principal na maging rank C. Aminado siyang humanga rin siya sa husay ni Moroha dahil napanood niya ang laban sa arena. Nang mapansin niyang nakatingin si Moroha sa name tag niya, inamin niyang siya ang nakatatandang kapatid ni John na si Jin. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na bilang isang rank C, si Moroha ay makakatanggap ng sahod at isang automatikong trabaho sa Order of the White Knights pagkatapos ng kanyang graduation. Ngunit kung siya ay maging rank C, kailangan niyang sumali sa Streakers, isang anti-metaphysical combat unit, na personal niyang pinamumunuan. Hiniling ni Jane kay Moroha na maglaan ng oras at isaalang-alang ang alok, ngunit mas interesado si Moroha na malaman kung magkano ang babayaran sa kanya kung tatanggapin niya ang alok. Matapos marinig ang halaga, hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagsang-ayon sa alok. Humiling lang si Shizano at sinabihan si Jin na magsisimula na rin siyang pumunta para sa training nila. Dahil mukhang naguguluhan si Moroha, ipinaliwanag ni Jin na nilapitan na niya ito kanina sa offer. Nang siya ay aalis na, si Satsuki, na kanina pa nakikinig sa kanilang usapan, ay lumapit at nakiusap na samahan din sila. Gayunpaman, sinabi ni Jin na siya ay isang mahina, walang kapangyarihan na mahina, habang sinabi ni Shizano na kaya lang niyang magpatalo sa kapatid ni Jin. Nagdahilan si Jin, at napansin ni Moroha na malapit nang umiyak si Satsuki. Sinubukan niyang kausapin siya, ngunit tumakas siya, sinabing ayos lang siya at sisiguraduhin niyang lalakas siya para makalaban siya nito sa tabi niya.
Sina Shizano at Moroha ay dumalo sa kanilang unang sesyon ng pagsasanay kasama ang mga streakers, at habang pinapanood nila ang kanilang pagsasanay, sinabi sa kanya ni Shizano na kilala sila bilang gininto ang henerasyon, isang pangalan na nakuha nila dahil natalo nila ang mas maraming metapisiko kaysa sino man sa sangay ng Japan. Sinabi rin niya na halos lahat sa kanila ay nasa rank B or mas mataas, at iniisip ni Moroha kung paano niya haharapin ang ganoong mataas na kapangyarihan na koponan. Habang naglalakad sila pauwi pagkatapos ng pagsasanay, sinalubong sila ni Satsuki, na naghihintay sa kanila. Niyaya niya silang kumain, ngunit tumanggi si Shizano, sinabing pagod na sila at kailangan ng magpahinga. Nang subukan ni Moroha na magprotesta dahil ayaw niyang palampasin ang pagkakataong magpalibre sa murang pagkain, pinutol siya nito at sinabing obligado siyang magpakita sa pagsasanay habang nagpapahinga. Humingi ng tawad si Satsuki sa pagiging walang pag-iisip, at inanyayahan silang tumambay sa isa sa kanilang mga libreng araw bago umalis. Pagkaalis niya, si Moroha ay pinagalitan si Shizano dahil sa inasal niya kay Satsuki at saka umalis. Isang umaga, tinawagan ni Satsuki si Shizano at tinanong kung gusto niyang mamasyal, ngunit sinabi ng isang inaantok na Shizano na hindi siya interesado. Kaya, pinaalalahanan siya ni Satsuki na pumayag siyang lumabas sa kanyang libreng araw, kaya hindi siya maaaring mag-back out. Nagkita sila sa mall kung saan hiniling ni Satsuki kay Shizano na tulungan siyang pumili ng regalo para sa kanyang kapatid. Buong araw silang naghahanap ng perpektong regalo ngunit hindi makapagpasya kung ano ang makukuha. Nagpasya silang magpahinga sa isang upuan, at sinabi ni Shizano na ang pagkain ng asukal ay mabuti pagkatapos ng mahabang araw, na nagpapahiwatig na gusto niyang bumili si Satsuki para sa kanya. Matapos bilhin ang mga ito, nakita ni Satsuki ang dalawang bata na nagpaalala sa kanya ng nakaraan niyang buhay kasama si Froga. Biglang nagkaroon ng bitak sa lupa, at mula sa malapit na fountain ay lumabas ang isang malaking metapisiko na kahawig ng isang ahas. Pinagmasdan ni Satsuki ang paggalaw nito at napansin niya na natigilan si Shizano sa gulat. Hindi masyadong malayo sa kanya ang isa sa mga bata na nakita niya kanina, pero natatakot siyang kumilos. Pakiramdam ni Satsuki ay wala siyang magawa, ngunit ayaw niyang magmukhang kabiguan sa harap ng kanyang kapatid, itinulak niya ang kanyang mga takot at ipinakita ang kanyang prana. Mabilis na gumalaw, itinulak niya ang atensyon ni Shizano sa bata at hiniling sa kanya na tulungan siya sa kaligtasan habang hinahamon niya ang nilalang. Ngunit sinabihan siya ni Shizano na huwag pumuntang mag-isa dahil delikado ito, kaya tiniyak ni Satsuki na maabala lang niya ito ng matagal para ligtas na umalis ang mga tao sa lugar. Nakuha niya ang atensyon ng nilalang at inatake ito ng direkta, pinamamahalaang upang masugatan ito ng kaunti habang binibigkas niya ang isang spell at ginamit ito upang atakehin din ito. Bago'y paalam kay Satsuki na nakipag-ugnayan na siya kay Moroha at sa mga streaker, iminungkahi ni Satsuki na umalis siya kasama ang iba pang mga mamimili, ngunit pinaalalahanan siya ni Shizano na siya ay dating mangkukulam sa Netherworld, kaya hindi siya pupunta kahit saan. Nagawa nilang hatakin ang nilalang sa walang laman na mall, ngunit sa pag-atake nila dito, may isa pang lumabas sa lupa, at doon nila napagtanto na isa itong multi-headed. Ang isa sa mga ulo ay sumalakay gamit ang bibig nito, ngunit itinulak ni Shizano si Satsuki palabas at sa halip ay nataman ito, dahilan para matamba ito sa kanya. Nang magreklamo si Satsuki na hindi makagalaw, sinabihan siya ni Shizano na palakasin ang kanyang prana upang labanan ang proseso ng petrification. Hindi pa rin makagalaw, isang naiinis na Satsuki ang tumawag sa pangalan ni Moroha. Sa parehong oras ang School Combat Unit ay tinatasa ang sitwasyon, nang pumasok si Moroha, hinihiling na malaman kung paano ang sitwasyon, at ipinaalam sa kanya ni Jin na kritikal ang sitwasyon at hindi pa sila nakakita ng metapisiko na may ganoong karaming ulo. Sinabi sa kanila ni Moroha na kailangan nilang tumulong kina Shizano at Satsuki, ngunit inamin ni Jin na hindi sila sapat na lakas upang harapin ang nilalang at hindi niya kayang makipagsapalaran. Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Moroha kung paano nasawi ang kanyang mga magulang, kaya't isiniwalat niya na kung hindi nila mailigtas ang kanilang mga kaibigan, paano nila matatawag ang kanilang sarili na mga saviors. Bumalik sa mall, sinusubukan ni Satsuki na gisingin si Shizano nang ang isa sa mga ulo ay pumulupot sa dila nito sa paligid niya at sinubukan siyang lamunin. Ngunit bago ito magawa, gumawa si Moroha ng isang dramatikong pagpasok, madaling hiniwa ang dila. Napatingin siya sa mga babae at napuno ng galit.
Inatake niya ang nilalang, at nang mukhang matatalo siya, nagising si Shizano at sinabi sa kanya na mayroon siyang ibang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nag-flashback si Moroha sa kanyang dating buhay at sinabing hindi niya pinapatawad ang mga tumatapos sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa wakas ay natalo ang nilalang, na naging dahilan upang malayang gumalaw muli ang mga babae. Pinagmamasdan nila siyang lumutang na may paghanga. Kinabukasan sa rooftop, nabigla si Satsuki nang hilingin ni Jin sa kanya na sumali sa Streakers Reserve dahil humanga siya sa mga kasanayang ipinakita niya nang harapin niya ang metaphysical monster. Sinabi niya kay Moroha na hindi niya pinagsisihan ang kanyang desisyon na huwag ipadala ang koponan sa mall, ngunit inamin din niya na hindi rin nagkamali si Moroha. Nang umalis siya, tuwang-tuwa si Satsuki na hindi siya tumugon sa mga suntok ni Shizano dahil sa sobrang tuwa niya. Ginamit ni Moroha ang pagkakataon na tanungin si Shizano kung magkasama na sila sa dati niyang buhay, ngunit sinabi niyang maaari nilang pag-usapan ito sa ibang araw at umalis. Sa isang maliit na karinderya sa bayan, nagtaka si Moroha at ang mga babae kung bakit sinabi ng punong guro sa lahat na natalo nilang tatlo ang metaphysical samantalang si Moroha lang ang may gawa nito. Sinabi ni Moroha na mayroon din silang ginawa sa pagpapabagsak nito, ngunit ikinatwira ni Satsuki na karamihan ay siya ang may gawa. Sumang-ayon si Shizano, sinabing ang tanging ibang tao na madaling matalo ang metapisiko ay ang mga nangungunang tagapagligtas sa White Knights Orders na lahat ay nasa rank S. Isang blonde-haired na lalaki ang pumasok sa kafe habang nag-uusap sila, at sinubukang umorder ng inumin sa Ingles. Napansin ni Satsuki ang waitress na nahihirapang intindihin siya, kaya tumulong siya. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang gusto nito sa Ingles, ngunit nang sumagot ito sa kanya sa wikang Hapon, nakaramdam siya ng kawalang silbi sa pagkahulog sa kanyang mga panlilinlang, at tinawag niya itong Kanyo Boy. Bago pa ito magwala sa kanya, hinawakan siya ni Moroha at humingi ng tawad sa kanyang inasal, habang nahulaan ni Shizano na siya ay British, kaya sinabi niyang napakatalino niya para mapansin ito agad. Para pagbayaran siya, si Satsuki ang personal na nag-order ng kanyang sarili. Nang makita niya ang inumin ay napahanga siya ngunit agad din itong iniluwa dahil maanghang. Tinawag niya itong isang kasuklam-suklam at isang insulto sa tsaa, na sinasabing ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa bansang ito. Hinalok ni Moroha na kumuha ng tuwalya para linisin ang natapon, ngunit tinanong ng lalaki kung nakaranasan na ba niya ang kawalang dahilan para sa tsaa. Nang lumingon siya para sumagot, napansin niyang wala na ang lalaki sa tabi ng kanyang mesa. Nagtaka si Satsuki kung ano ang nangyari at tinanong kung sino siya. Ipinahayag ni Shizano na siya si Edward, isang miyembro ng Six Heads at pinuno ng British Headquarters. Habang nagpapalit ng damit sa locker room, sinabi ni Satsuki kay Shizano na ang tsismis sa paligid ay dumating si Edward para magsagawa ng buong inspeksyon sa kanilang akademya. Sinabi ni Shizano na marahil ay isang dahilan ito para sa pagmamasid kay Moroha dahil narinig na siya ng lahat, at nais ng bawat bansa na makuha ang kanilang mga kamay sa pinakamatandang fallen hero. Pinuri ni Satsuki ang mga kakayahan ni Moroha at ipinagmalaki kung paano igagalang ng lahat, kabilang ang suplado na si Edward. Si Moroha kapag siya ay naging isang rank S ngunit si Shizano ay hindi kapareho ng mga pananaw sa kanya. Kahit na makapangyarihan ang rank S, wala silang kalayaan at palaging nasa panganib. Gayunpaman, ang narinig lang ni Satsuki mula sa kanya ay hindi na siya makakasama ni Moroha, kaya nagsimula siyang magreklamo, at ito ang nagpaisip kay Shizano kung ano ang magiging buhay tulad ng pagkakaroon ng simpleng pag-iisip kay Satsuki. Hindi nagtagal ay nakipagkita ang mga babae kay Moroha, at magkasama silang nagtungo sa arena. Napatigil sila ng blonde girl na kumis kay Moroha sa klinik, at nagpakilala siya bilang si Maya. Tinanong ni Satsuki kung ano ang ginagawa niya sa akademya dahil napakabata pa niya para pumasok sa kanilang mga klase, at ipinaliwanag niya na hindi siya nakakapasok sa elementarya tulad ng ibang mga bata dahil maaga siyang na-awaken bilang tagapagligtas. Kaya sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa akademya kasama ang kanyang kapatid na si Mary, na kilala nila bilang punong guro. Nagsimula ang laban, at agad na gumamit si Kami ng level 2 spell na tinatawag na Blaze laban kay Moroha, na madaling hinaranggan ito gamit ang magic resistance, na ikinagalit ni Kami. Pagkatapos ay gumamit si Moroha ng isang level 3 incinerating spell upang itaboy siya palayo, na ginawa siyang parang Andox chicken. Pagkalabas ng arena, pinuntahan ni Moroha ang principal ngunit sa halip ay nakita niya si Maya sa opisina, kaya nagpa siya itong hintayin ito.
Habang naghihintay siya, inalok ni Maya na sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Shizano at sa kanyang kapatid, dahil iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta dito upang makita ang kanyang kapatid. Sinabi ni Maya sa kanya na ang lolo ni Shizano ang siyang tumusto sa akademya, at ang kapatid niya ay executive din sa Japan branch. Ngunit dahil gusto niyang magkaroon ng higit na impluwensya, binalak niyang gawing executive din si Shizano, kaya naman sinanay niya itong maging Kuroma at inirekomenda siya sa mga streaker. Ang lahat ng ito ay nagpapaniwala kay Moroha na ginagamit lamang niya ang kanyang kapatid na babae bilang kasangkapan upang makuha ang lahat ng gusto niya. Sa ibang lugar, si Edward ay nakaupo sa kanyang sasakyan na nakikipag-usap sa kanyang assistant tungkol sa kapangyarihan ni Moroha. Hindi sila naniwala sa ulat ng punong guro tungkol sa kung sino ang tumalo sa multi-headed metaphysical, at sinabi ni Edward na kailangan niya ng mas maraming oras upang masuri si Moroha upang malaman kung ano ang kaya niya. Maya-maya, niyaya ng kapatid ni Shizano si Moroha na maghapunan sa kanilang lugar. Sa hapunan, tinanong ni Tadinori si Moroha kung alam niya ang mga kinakailangan para maging isang kandidato sa rank S, at sinabi niyang hindi. Kaya, ipinaliwanag ni Tadinori na kailangang talunin ng isang tao ang isang metapisiko na walang tulong. Itinuro ni Tadinori na nagawa na iyon ni Moroha, ngunit sinabi ni Moroha na nakatanggap siya ng tulong mula kina Shizano at Satsuki. Sinusubukang ipakita kay Moroha ang kanyang punto, sinabi sa kanya ni Tadinori na ang isang maliit na kasinungalingan ay maaaring gawin siyang numero 2 ng sangay ng Japan, at ang kailangan lang niyang gawin ay aminin na natalo niya ang metapisiko ng mag-isa, at siya ay magiging isang rank S. Sinabi ni Shizano na kapag ginawa iyon ay mawawalan siya ng kalayaan, ngunit pinutol siya ng kanyang kapatid, na nagsasabing desisyon iyon ng kanilang pamilya. Sa kanyang silid, humingi siya ng tawad sa inasal ng kanyang kapatid, at nang umalis ito sa silid, napansin niyang mukhang malungkot ito. Ipinaliwanag ni Shizano na ang lahat ay pinili ng kanyang pamilya, kaya wala siyang anumang mga personal na epekto doon. Habang nag-uusap sila, naalala ni Shizano ang kanyang nakaraang buhay at medyo naging emosyonal. Pero bago pa siya makapagtanong kung ano ang mali, sinabing kailangan niya ng hangin kaya sinamahan siya nito sa balcony. Habang pauwi, napansin ni Moroha may sumusunod sa sasakyan at pinahinto niya ang driver dahil gusto niyang maglakad. Nang pumasok siya sa parke, tinawag niya ang taong sumusunod sa kanya at nangakong hindi niya sila sasaktan kung aalis sila ng tahimik. Sa halip na tumugon, ipinasok ng tao ang pranes sa kanilang tag at inatake siya. Ganoon din ang ginawa niya at nanlaban, ngunit sa laban, napagtanto niyang babae ang umatake sa kanya. Nagpalakas ito at inatake muli siya, ngunit isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan, at hinaranggan niya ang kanyang pag-atake gamit ang isang uri ng wind spell, na nagpa-attrage sa kanya, na naging dahilan upang siya ay sumuko at tumakas. Sa telepono, sinabi ni Edward kay Tadinori na nasubukan na niya ang lakas ni Moroha, at nadismaya siya, kaya hindi niya ito ayondorso para sa rank S dahil hindi pa siya handang maging isa. Kaka-rating lang ni Moroha sa kanyang dorm pagkatapos ng klase at nadatnan si Maya sa kanyang silid, nalaman lamang na siya pala ang kanyang bagong kasama. Agad niyang sinabihan siya na umalis, ngunit tiniyak niya sa kanya na ang kanyang kapatid na babae ang pumayag sa kanyang paglipat. At habang natutulog sila, nagdasal si Moroha na hindi siya maakusahan ng masama. Kinaumagahan, sinabi ni Tadinori kay Shizano na pupunta siya sa ibang bansa para mag-aral. Hindi nagustuhan ni Shizano ang ideya, ngunit sinabi niya na ang British headquarters ay nangangailangan ng isang Kuroma, at dahil siya ay tumulong sa pagkatalo sa metaphysical, siya ay magiging isang mahusay na karagdagan sa koponan. Nagalit ito sa kanya, at agad siyang tumayo, sinabing hindi siya pupunta. Ngunit sinabi niya sa kanya na iyon ang desisyon ng pamilya. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, nakatagpo niya sina Moroha, Satsuki, at Maya. Sinabi sa kanya ni Satsuki na inilipat ng prinsipal si Maya sa silid ni Moroha, ngunit sinabi ni Moroha sa kanila na wala siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari. Tumakbo si Satsuki sa silid-aralan at pinuntahan si Moroha. Sinabi niya na nakipag-usap siya sa punong guro tungkol sa pagiging kasama nito, ngunit tinanggihan siya. Ibinunyag niya na wala siyang problema kung niloloko siya nito sa ibang babae, ngunit nagkaroon siya ng problema sa pagsisikap nitong palitan siya bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang mapansin niya ang bakanteng mesa ni Shizano, tinanong niya ito kung nakita siya nito, ngunit bago siya nakasagot, tumakbo si Maya papasok at ibinalita na may problema sa bahay ni Shizano.
Si Shizano ay nanananghalian kasama si Edward at ang kanyang kapatid, na nagsasabi lang kay Edward na masaya siya na ang kanyang kapatid ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, nang ipaalam sa kanya ng mayordomo na may tawag si Shizano mula sa paaralan. Nang pumunta si Shizano para sagutin ito, natuklasan niyang hindi ang principal kundi si Moroha ito, na nagtanong kung bakit wala siya sa paaralan. Nagsinungaling siya at sinabing may sakit siya, ngunit sinabi ni Moroha sa kanya na kung hindi niya sasabihin ang totoo, pupunta siya sa kanyang bahay. Pagkatapos ay ipinahayag ni Shizano na pupunta siya sa UK upang mag-aral. Tinanong niya kung choice ba niya na pumunta doon, at nang hindi siya sumagot, sinabi ni Moroha sa kanya na huwag makinig sa kanyang kapatid. Sinabi ni Shizano na kailangan itong gawin dahil nakatali siya sa pangalan ng pamilya. Bago ibinaba ang tawag, sinabi niya sa kanya na magiging maayos siya at hiniling sa kanya na huwag mag-alala. Habang umuusad ang pagkain, dumating ang mayordomo at ipinaalam sa kanyang kapatid na may tao sa pintuan, ngunit pinaalis siya nito. Bago siya lumabas ng silid, si Moroha ay pumasok sa bintana. Nagbanta si Tadanori na arestuhin siya dahil sa paglabag at pagpasok, ngunit hindi niya ito pinansin at lumapit kay Edward, inamin na siya lang ang sum-iris sa metapisiko. Dahil dito, tinawag siyang walang isip ni Shizano dahil sa pagtatapon ng kanyang kalayaan. Sinabi niya na wala siyang pakialam doon, at kahit na hindi niya naaalala ang iba pa niyang buhay, mahalaga pa rin siya sa kanya. Nang tanungin niya kung ano ba talaga ang gusto nito, inamin ni Shizano na gusto niyang makasama siya sa buhay. Galit na galit, sinubukan ng kanyang kapatid na pigilan si Moroha, ngunit tumalon ito sa bintana habang nakayakap ito sa kanyang braso at sumakay sa naghihintay na kotse. Pagkatapos ay hiniling ni Tadanori kay Edward na pigilan sila, ngunit sinabi niya na magiging isang diplomatikong isyo kung mamadyetan siya. Nagawa siyang kumbensihin ni Tadanori sa pamamagitan ng pagmamakaawa sa kanya na tumulong. Habang nasa daan, inatake ang sasakyan, at halos hindi na sila napigilan ni Moroha na umalis sa kalsada. Tumalon si Edward at ang kanyang assistant na si Angela, at hiniling na ibalik si Shizano, ngunit tumanggi si Moroha. Pagkatapos ay sinabi ni Edward kung talagang natalo niya ang metapisiko, walang dahilan para isama si Shizano, ngunit sa kasamaang palad, wala silang patunay. Tinanong ni Moroha kung ang pagkatalo sa kanya ay magiging sapat na patunay para kay Edward, at malugod na tinanggap ni Edward ang hamon. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang mag-away, ngunit inatake siya nito sa pinakamasamang paraan na posible. Nang sinubukan niyang gumamit ng spell, sinabihan siya ni Edward na sumuko at naputol ang espada ni Moroha habang kinukutya siya sa pagkatalo. Sa sandaling iyon, si Maya, na sumunod sa kanila sa kagubatan, ay lumikha ng isang hadlang, at nagpasalamat si Moroha sa kanya dahil sa wakas ay maaari na siyang lumaban ng walang pag-aalala tungkol sa anumang bagay. Ipinakita niya ang kanyang prana at nagsimulang mag-cast muli, habang si Edward ay nagtataka kung bakit niya inuulit ang parehong walang silbing proseso na nagpatalo sa kanya noong una. Bago pa niya ito atakihin, nilagpasan siya ni Moroha, na ikinagulat niya at nahuli siya sa kawalan. Hindi niya napigilan ang susunod na pag-atake ni Moroha, at ang kanyang espada ay nabali sa proseso. Bago pa maihatid ni Moroha ang huling atake, napansin niya ang isa pang tag sa leeg ni Edward na agad niyang inactivate ang prana at nagsuot ng full body armor. Pinuri ni Edward si Moroha para sa sapat na lakas upang itulak siya upang gamitin ang baluti na ito, at pagkatapos ay inatake siya. Ito ang naglagay sa kanya sa isang kalamangan, at nagawa niyang itulak pabalik si Moroha. Na-corner at malapit ng matalo, isa pang alaala ang pumasok sa isipan ni Moroha, at may naalala siyang bagong spell. Nang sinimulan niya itong i-cast, ang mga babae na nakikipaglaban kay Angela ay tumigil at nanonood. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Angela na gagamit na siya ng isang level 8 na dark art. Si Shizano, na alam kung ano ang nangyayari, ay ngumiti at sinabing siya ay nagcha-chant ng sumpa na magpapabago sa lahat. Ito ay nagpasaya kay Edward, at nang ilabas ni Moroha ang spell, pinalamig nito ang lahat ng bagay na nakantak nito. Bago ito umabot kay Edward, prinoklama niya si Moroha bilang maswerteng numero 7, ang pinakabagong miyembro ng Six Heads. Pagkatapos ng tunggalian, pumunta sila sa bahay ng principal, at habang nagsasalita sila ay tumunog ang doorbell. Si Edward iyon, at pumunta siya para makita sina Shizano at Moroha. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at pinayagan si Shizano na manatili sa Japan.
Pagkatapos ay sinabi niya kay Moroha na curious siya kung bakit hindi siya kumikibo sa kanilang enkwentro sa cafe, kaya ipinaliwanag ni Moroha na masasabi niyang wala siyang intensyon na tapusin siya dahil sa hitsura ng kanyang prana. Humanga si Edward at inihayag na opisyal niyang inendorso ang promosyon ni Moroha sa Rank S. Isang buwan pagkatapos ng tunggalian nina Edward at Moroha, ang paaralan ay nagbakasyon sa tag-araw, habang ang mga nag-aaklas ay nagpunta sa isang kampo ng pagsasanay sa tag-init. Noong araw na umalis sila, inihatid sila ng principal, na gumamit ng teleportation spell, na ipinaliwanag ni Maya na maaari lamang gamitin isang beses sa isang araw. Sa tabing dagat, nagbibiroan ang mga estudyante sa isa't isa, at naaksidente si Satsuki, na nagpalakad-lakad sa paligid ng walang kahihiyan. Dahil dito, pinuri siya ni Shizano sa pagiging isang hakbang sa unahan niya sa kanilang walang katapusang laro kung sino ang makakakuha ng atensyon ni Moroha. Sinamahan sila ng iba pang mga mag-aaral, kabilang si Maya, bago nagpa siya si Kan Ozaki na ito ay isang magandang oras upang pasayahin si Moroha. Bago niya ipagpatuloy ang hindi gaanong banayad na pag-atake sa likod ni Moroha, tinawag ni Jin ang kanilang atensyon. Ipinaalam niya sa kanila na ang kanilang pagsasanay ay magiging isang individual na pagsisikap na nagsasabi na kailangan nilang pumili ng isang hamon na kailangan nilang makamit sa pagtatapos ng kampo ng pagsasanay. Bago sila iwan sa kanilang sariling mga aparato, agad na inihayag ni Satsuki na ang kanyang sariling layunin ay maging mas mabilis kaysa kay Mima, ngunit isang nagulat na si Mima ay awkward na humiling sa kanya na pumili ng iba. Tinukso siya ni Satsuki, sinabing natakot lang siya sa kanyang magandang kinabukasan habang banayad na itinutulak ang kanyang halos hindi umiiral na mga plot armor. Ibinunyag ni Mima na ayaw niyang mabaigo siya sa ibang bagay sa buhay dahil nabigo na siya sa plot armor department. Nang sumang-ayon siya sa isang karera, patuloy na kinakain ni Satsuki ang kanyang alikabok. Mula sa gilid, hinihiling ni Moroha na manalo siya, ngunit sinabi ni Shizano at Maya na hindi siya mananalo dahil mas mataas si Mima sa kanyang antas. Nagring ang phone ni Moroha, kaya sinagot niya ito para madiskubre na si Edward pala ang nasa linya. Nagreklamo siya tungkol sa pagkakaroon ng trabaho, habang si Moroha ay nag-e-enjoy sa kanyang oras sa beach kasama ang napakaraming magagandang babae. Tinanong ni Moroha kung gaano katagal niyang ini-stalk ang kanyang social media accounts, dahil iyon lang ang paraan para malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Gayunpaman, inangkin niya na sinabi sa kanya ng punong guro nang tawagan siya nito upang gumawa ng mga pagsasaayos para sa kanyang pagpupulong sa Six Heads bilang karangalan sa kanya. Sa sorpresa si Moroha, inalok ni Edward na ibahagi ang lahat ng detalye sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Moroha na hindi siya interesado at agad na ibinaba ang tawag. Tumawag siya pabalik, humahagulgol na parang Joan na naghahanap ng atensyon. Matapos makipag-usap kay Edward, sinabi ni Moroha sa mga babae at ilang iba pang mga estudyante na siya ay ini-endorso bilang Rank S, ngunit ang Russian Terror ay laban dito. Ipinaliwanag ni Maya na delikadong sumalungat sa Russian Terror dahil nabalitaan niya mula sa kanyang kapatid na siya ay isang nakakatakot na tao, at sinisisi niya ang kanyang sarili na siya ang dahilan kung bakit nalantad ang tunay na kapangyarihan ni Moroha. Isang gabi, tumungo sina Moroha at Satsuki sa dalampasigan, at doon, nakiusap si Satsuki sa kanya na tulungan siyang magsanay para maging mas mabilis siya kaysa kay Mima, ngunit iminungkahi ni Moroha na pumili siya ng isa pang hamon. Nagtalo siya na gusto niyang gawin ito para makatulong siya at hindi ang nakababatang kapatid na babae na palaging humahadlang tulad ng dati niyang buhay. Sinubukan siyang pakalmayin ni Moroha, at nang yakapin siya nito, nag-flashback siya sa kanyang dating buhay at sinabi sa kanya na medyo naalala niya ang kanyang buhay bilang Froga. Ibinunyag niya na naalala niyang laging umaalis para pumunta sa labanan habang siya ay laging nasa likod. Ipinaliwanag ni Satsuki na ito ay dahil siya ay haad lang, ngunit ipinaalam niya sa kanya na ito ay talagang upang protektahan siya mula sa mga problema na dumating sa pagpunta sa digmaan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ito rin ang dahilan kung bakit ayaw niyang hinahamon niya si Mima, ngunit inamin niya na hinamon niya ito para sa makasariling dahilan, dahil si Mima lamang ang makakapantay sa kanyang bilis. Palagi silang magkapares sa panahon ng pagsasanay, at hindi niya ito nagustuhan. Kaya, ano ang mas mahusay na paraan upang maging mas malapit sa kanya kaysa sa maging kanyang trainer partner sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan kay Mima? Dahil sa kanyang katapatan at kahinaan, pumayag siyang tulungan siya. Nagsagawa ng barbecue party ang mga estudyante, at pinuri ng lahat ang galing ni Satsuki sa pag-ihaw.
Tinanong ni Mima kung nagsasanay na ba siya sa pagluluto, at sinabi niyang noon pa niya gustong magluto para sa kanyang kapatid, kaya naglaan siya ng oras upang matutong magluto. Nang malayo sa ingay, tumayo si Moroha kasama ang isang lalaking mag-aaral na bumati sa kanya dahil siya ay isinasaalang-alang para sa rank S nang lumapit si Kami sa kanila, sinabing narinig niya na ang pag-promote ng ranggo ni Moroha ay hindi uubra, at nag-alok na hayaan siyang maging kanyang alipin para matuto siya mula sa kanya dahil ito ang paraan ng mga bagay na nilalayong maging. Sinabi lang ni Kan Ozaki kay Moroha na huwag pansinin ang talunan dahil noong unang taon pa lang niya, hindi pa siya naging malapit sa kalahati ng kung ano si Moroha. Kalaunan ng gabing iyon, nagsanay si Satsuki sa pamamagitan ng pagtakbo sa tubig sa ilalim ng pangangasiwa ni Moroha. Bago sila umalis, sinabi niyang nakaramdam siya ng kakaibang presensya na nagmumula sa direksyon ng dagat ngunit sinabi ni Moroha na marahil ang malamig na panahon ang nagparamdam sa kanya ng ganoon. 2 araw bago matapos ang training camp, bumaba sila sa dalampasigan para manood ng fireworks. Sinabi ni Maya na mahilig siya sa paputok dahil ginagamit ito ng kapatid niya para pakalmayin siya, sa tuwing nakakaramdam siya ng takot pagkatapos ng awakening bilang savior. Naglokohan ang mga estudyante at inatake ng fireworks ang likod ng isang estudyante. Nang tuluyan niyang naapula ang apoy, hiniling niya kay Moroha na kumuha ng mas maraming paputok. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo niya si Shizano, at tinanong niya ito kung maaari itong sumama sa kanya. Magkasama silang naupo sa bangkita, at humingi si Moroha ng tawad sa hindi niya pagbibigay ng sapat na oras sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang isama ang tito at auntie niya sa susunod. Nangako si Shizano na sasama siya sa kanya, at nabigla siya nang ipahiwatig nito na ipapakilala siya nito bilang kanyang kasintahan. Nang magtipon ng 6 heads para sa isang pulong upang talakayin ang pagsulong ni Moroha sa rank S, ang mga pinuno ng Russian at French HQ ay bumoto laban dito. Ang Chinese chief ay hindi nagbigay ng 2 sentimo, habang ang US chief ay nag-claim na wala silang paraan para masukat ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ng Japanese chief na nag-iisang natalo ni Moroha ang isang metapisiko na may 9 na ulo, ngunit humingi ng patunay ang French chief. Nang subukan ni Edward na tiyakin sa kanila na mapapatunayan niyang karapat-dapat si Moroha sa promosyon, si Ando, ang chief ng Japan HQ, ay biglang napahawak sa kanyang katawan sa sakit at sinabing may nagpakita na metapisiko bago tumunog ang mga alarma sa mga silid. Sa training camp, pinanood ng mga streaker ang live na broadcast ng metaphysical na lumabas. Namangha sila sa laki nito, at sinabi ni Jin na idineklara ito ng 6 heads na isang fortress class. Kinakalkala niya na sa bilis nito, makakarating ito sa isla sa loob ng 1 oras, ngunit hindi sila pinayagang makipag-ugnayan dito. Dahil malayo ang pinuno ng Japan branch, hindi nila ipagsasapalaran na labanan ang isang bagay na hindi nila alam. Inutusan niya ang mga ito na bumalik sa kanilang mga silid, mag-impake ng kanilang mga gamit, at maghanda sa pag-alis, kasama ang mga taga-isla na lumilikas na. Si Kami ang unang umalis matapos gumawa ng dahilan tungkol sa sakit ng tiyan at kailangan na magpatingin sa doktor, habang si Satsuki ay nag-aalangan, ngunit sinabi sa kanya ni Moroha na gawin na lamang ang sinabi sa kanila. Samantala, sa British HQ, sinabi ng Russian terror kay Ando na huwag nang bumalik sa Japan. Ipinahayag ng American chief na hindi nila matatalo ang metaphysical nang walang tulong ng 6 heads, kaya walang saysay ang kanyang mungkahi. Pinaalalahanan niya sila na ang tinatawag na rank S ay nasa Japan, kaya dapat siya ang hahawak nito at patunayan ang kanyang sarili. Nakabuo sila ng isang plano sa pag-atake, at hinikayat ito kung saan nila nilayon itong salakayin mula sa paggamit ng tunog ng mga sirena. Nang malapit na ito sa daungan, tumigil ito sa paggalaw, at akala nila ay mabibigo ang kanilang plano hanggang sa makakita sila ng mga paputok na pumuputok sa direksyon nito. Ito pala ay ginamit ni Kami ang tunog ng mga paputok upang maakit ito sa paglapag at nakuha ito sa posisyon, na nagpapahintulot sa iba na simulan ang pag-atake dito. Ang Koromaz ay nagcast ng mga spell, na ginamit nila upang sirain ang mga binti nito, at nang ang metapisiko ay naglabas ng ilang hindi kaaya-aya na hitsura ng mga bug bilang isang uri ng mekanismo ng depensa, ang Shirogane ay lumaban sa kanila. Inatake ni Jin ang nilalang mula sa kaliwang gilid nito at nagawang sirain ang binti nito. Pagkatapos nito, tinawag niya si Moroha, na unang nagpatunog ng musika sa pamamagitan ng ilang mga speaker at nakuha ang atensyon ng nilalang sa kanya.
Sinugod ito ni Moroha ng buong bilis, at gamit ang itim na Genespell na ginamit niya laban sa maraming ulo na ahas, pinutol niya ang braso nito. Bumagsak siya sa lupa sa harap nito at sinubukang atakihin siya gamit ang kabilang braso nito, ngunit bahagya niya itong napigilan. Sa kabilang panig ng isla, ang Koromods ay patuloy na naglulunsad ng mga spell sa nilalang habang ang Shirogen ay patuloy na nakikipaglaban sa mas maliliit na surot. Samantala, ginamit ito ni Kan Ozaki bilang pagkakataon para ilabas ang kanyang galit at pagkadismaya dahil sa hindi niya magawang maangkin si Moroha sa panahon ng kanilang pagsasanay kahit na sinubukan niyang lapitan siya sa kama ng maraming beses. Pinutol lang ni Jane ang isa sa mga paa ng halimaw, nang dumating si Mima upang iulat kung ano ang takbo ng mga streaker bago sila humantong upang payagan si Moroha na tapusin ito. Ang nilalang ay tumawa sa isang nakakagambalang paraan, at mas maraming mukha ang nagpakita sa likod nito. Nang mapagtanto na ito ay multi-headed monster, nagutos si Jane ng agarang pagtakas. Ang nilalang ay biglang nagpakawala ng napakalakas na sonic attack na nagpatalsik sa karamihan ng mga streaker, dahil walang silbi ang kanilang mga protection laban dito. Si Moroha lang ang nakayanin ang pag-atake, at sa karamihan sa kanila ay nasugatan, walang makakalaban sa mga bug. Kaya, hiniling ni Satsuki sa mga makakagalaw pa na dalhin ang mga nasugatan sa kaligtasan at buong lakas na sinunggaban ang mga bug na pinakawalan ang kanyang prana. Tumakbo si Mima kay Moroha at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari, kaya sinabihan niya itong bumalik sa iba para matapos niya ang nilalang. Kahit papaano, habang iniisip ni Moroha kung paano niya matatalo ang nilalang, bigla siyang nagkaroon ng mga kislap ng isa pa niyang dating buhay at biglang may naalala. Nagsimula siyang tumakbo sa likod nito, inukit ang simbolo na kailangan niya para i-activate ang spell. Bumalik si Mima upang tulungan siyang labanan ang mga surot para makapag-concentrate siya, at habang tumatakbo siya, tinawag niya si Satsuki at sinabihan itong tumalikod. Nang marinig ang mga salita nito, nawalan siya ng malay, at tumakbo si Mima para tulungan siya. Sa lahat ng nasa ilalim ng harang na nilikha ni Maya, inactivate ni Moroha ang spell, na nagpasabog sa nilalang. Bumalik sa British HQ, nagising si Ando nang sumabog ang halimaw at tinataya ang mga pagsisikap ni Moroha. Hindi natuwa ang Russian chief at ang French chief tungkol dito, ngunit sinabi ng American chief na nakuha niya ang kanyang posisyon bilang rank S nang walang pag-aalinlangan. Para mapasaya ang lahat, iminungkahi ni Edward na tratuhin pa rin nila siya bilang isang mag-aaral at ilagay siya sa probasayon hanggang sa siya ay makapagtapos. Samantala, tinulungan ni Maya na pagalingin ang mga sugatang mga streaker, habang si Moroha at Satsuki ay nakaupo malapit sa dagat. Binanggit ni Moroha na siya ay pagod, at hinayla niya ang kanyang ulo pababa sa kanyang kandanggan. Sumama sa kanila si Shizano at sinabing mayroon siyang mas magandang unan, at nagsimulang mag-away ang mga babae. Si Moroha, na natigil sa pagitan nila, ay nagreklamo na hindi siya komportable, kaya sinabi ni Shizano na kailangan niya ng isang bagay na higit pa sa pader kung gusto niyang magpahinga ng mabuti, at hinayla siya sa kanyang plot armor. Nagsimula na silang dalawa na hilahin siya pabalik-balik hanggang sa lumapit sa kanila si Maya at ilang ibang estudyante. Pinuri nila si Maya sa pagtulong sa pagpapagaling sa kanila, at tinanong ni Romy kung nakita nila ang kanyang kahangahangang pagpapakita kanina. Tinanong ni Moroha kung saan siya napunta, at ipinaliwanag ni Kan Ozaki na siya ay nahimatay at nakaligtaan ang buong labanan. Pagkatapos ay hinayla niya si Moroha sa kanyang plot armor, ipinahayag na siya ang magiging bagong una nito, ngunit hinayla siya ni Jin palayo at pinagalitan siya habang ang lahat ay nagtatawanan. Makalipas ang mga araw, nakipagkita si Moroha sa isang babaeng kulay pilak ang buhok, pagkatapos niyang makakita ng sulat sa kanyang locker na humihiling sa kanya na magkita sa likod ng gym. Nakilala niya ang babae bilang bagong Russian exchange student at tinanong niya kung nagpadala ba siya ng sulat para akitin siya sa isang bitag, ngunit sinabi nitong hindi ito isang bitag at gusto niyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Naniniwala siyang may naririnig siyang mga bagay nang hilingin nitong maging boyfriend niya. Sinabihan siya ni Moroha na magdahan-dahan dahil hindi siya isang average guy na nagsasabi na lang ng oo sa bawat babaeng may gusto sa kanya. Lalo lang siyang naging desperada dahil sa pagtanggi, at dahil napaka-gentleman niya, sinabi niya sa kanya na maaari silang maging magkaibigan. Mamaya sa silid-aralan, ang parehong babae ay ipinakilala sa klase bilang Elena. Tinanong ni Satsuki kung bakit hindi niya kinukuha ang apelyido ng kanyang ama tulad ng lahat ng mga Ruso, kaya ipinaliwanag ni Elena na wala siyang mga magulang.
Si Shizano ang sumunod na nagtanong sa kanya, at hindi siya nagaksaya ng oras sa pagtatanong kung may lihim na motibo si Elena sa pagsali sa kanilang paaralan. Hindi nabigla sa kanyang kawalang galang at cold attitude, sinabi ni Elena na ang tanging motibo niya ay maging babae ni Moroha at ipinagtapat na niya ang kanyang pagmamahal dito. Dahil dito ay napaalis si Satsuki sa kanyang upuan, at nagmamadaling lumapit kay Elena nang ipahayag niya na walang sino man ang pinahihintulutan na lumapit sa kanyang kapatid nang walang pahintulot niya. Nang tawagin siya ni Elena na cute, nakalimutan ni Satsuki ang galit niya saglit hanggang sa umubo si Shizano, na nagpahayag sa kanya na hindi uubra sa kanya ang pambabala niya. Pagkatapos ay nakiusap si Elena sa kanya na hayaan siyang makipag-date kay Moroha, ngunit pumasok si Shizano at hiniling na malaman kung ano ang gusto ni Elena tungkol kay Moroha. Sinabi niyang na love at first sight siya. Gayunpaman, sinabi ni Satsuki na malamang naninakaw niya ang linya mula sa isang cheesy romance novel. Samantala, pinupuri ng mga lalaking estudyante si Moroha, na ngayon ay naging chick magnet dahil sa kanyang mga husay, ngunit si Moroha ay mukhang gusto niyang lamunin siya ng lupa. Nang gabing iyon sa arena, dalawang miyembro ng koponan ng streaker ang nagduduel habang ang iba ay nakatayo at nanonood. Sinubukan ng babaeng streaker na si Sofia na tumalon papalayo, ngunit hinayla siya pabalik ni Taki, ang lalaking streaker. Sinubukan niyang umatake habang nakaupo siya sa lupa, ngunit ginamit ni Sofia ang kanyang mga plot armor upang maitaboy ang pag-atake. Bagamat nagulat si Satsuki, ipinaliwanag ni Moroha na talagang ginamit niya ang kanyang adamant para tumigas ang kanyang balat. Habang nagtatalo sina Satsuki at Kami kung sino ang mananalo, si Mima ay dumaldad sa tabi ni Moroha at tinanong kung totoo bang nagde-date sila ni Elena. Itinanggi niya ito at tinanong kung kanino niya ito narinig. Sinabi ni Maya na ito lang ang pinag-uusapan ng sinuman. Natutuwa ang punong guro at sinabing ang mga kabataan ay laging madaling mahahanap ang pag-ibig, habang hiniling niya sa kanilang lahat na maging kaibigan si Elena at iparamdam sa kanya na welcome siya. Ibinalik ni Satsuki ang kanilang atensyon sa tunggalian, kung saan nag-set up si Taki ng bitag gamit ang isang ancient light art. Humanga si Sofia at pinalakas niya ang kanyang prana habang naglalakad siya sa mga linya, ngunit namula si Taki habang pinagmamasdan siya at sinubukang huwag tumingin sa kanya. Pinagtatawanan siya ni Sofia, sa pag-aakalang siya ay nabalisa dahil ang bitag ay hindi gumana, ngunit sinabi niya sa kanya na tumingin sa ibaba, at doon napansin ng walang kaalam-alam na babae na ang matalim na linya ay naputol ang kanyang mga damit. Dahil sa kahihiyan, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sampelan si Taki at pinalipad siya sa buong arena. Natapos ang pagsasanay, umuwi sila at nakatagpo si Elena, na humiling kay Moroha na makipag-date sa kanya, ngunit tumutol si Satsuki at sinabing ang tanging paraan na papayag siya ay kung sumama sila ni Shizano. Gayunpaman, tumanggi si Shizano, sinabing mayroon siyang iba pang mga pangako na dapat tuparin. Kinabukasan, hinihintay ni Moroha sina Satsuki at Elena, na parehong huli na. Hindi nagtagal ay dumating si Elena na nakasuot ng pangpusa at sinubukang kumilos na lahat ay cute at inosente. Sinabi ni Moroha sa kanya na siya ay mukhang katawa-tawa, at siya ay napahiya, gusto ng masawi. Habang sinusubukang pasiglahin ni Moroha ang mood, tumawag si Satsuki para sabihin sa kanya na hindi siya makakarating dahil tinutulungan niya si Sofia sa isang soup kitchen. Tuluyan ng hinayaan ni Elena ang nakakahiyang damit, at nagsimula na sila sa kanilang date. Dinala niya muna siya para kumain, at habang kumakain sila, isiniwalat ni Elena na ang sangay ng Russia ay nagsanay ng mga tagapagligtas tulad ng militar at maaga silang inilagay sa labanan. Tinanong ni Elena kung naisip din niya na lumipat siya ng paaralan upang tapusin siya, at sinabi ni Moroha na hindi, na ikinagulat niya. Sinabi niya sa kanya na ipinaalala niya sa kanya si Edward kaya napasigaw siya sa pagkabalisa. Nagpunta sila sa mall kung saan sinubukan siyang ikis ni Elena noong nagpipicture sila pero itinulak siya nito palayo. Sa sinehan, umupo siya sa kandang ganito, at nang mailagay siya nito sa isang upuan, hinawakan niya ang kanyang mga hita, na nagpa-freeze sa kanya. Samantala, tinawagan ni Shizano si Angela at tinanong kung ano ang alam niya tungkol kay Elena. Sinabihan siya ni Angela na mag-ingat dahil kilala siya bilang man-eater. Samantala, natapos ang date ni na Elena at Moroha sa parke, at habang pinapanood nila ang isang bata na nakikipaglaro sa kanyang ama, ibinunyag ni Moroha na ipinaalala nito sa kanya ang dati niyang pakikipaglaro sa kanyang tiyuhin.
Tinanong niya kung bakit hindi siya nakipaglaro sa kanyang ama, kaya sinabi ni Moroha na nasawi na ang kanyang ama. Ibinunyag niya na magkatulad sila sa ganoong paraan dahil pareho silang ulila ngunit may iba pang miyembro ng pamilya, at sa kanyang kaso, mayroon siyang kapatid. Binanggit ni Moroha na gusto niyang makilala ang kanyang kapatid, habang sinabi ni Elena na gusto niyang makilala ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Noong gabing iyon, isang uwak, na tinukoy ni Elena bilang Kondrat, ang lumapit sa kanya at iniulat na ang kanilang mga plano ay gumagana ng perpekto. Pinadala siya sa Japan para mapalapit kay Moroha dahil ang isang kahinaan niya ay ang mga pinakamalapit niya. Alam nilang wala siyang laban kay Moroha, at ang tanging paraan para magkaroon ng kalamangan sa kanya ay ang maging isa sa kanyang mga kahinaan. Mukhang hindi talaga nagustuhan ni Elena ang plano, ngunit ipinaalala nito sa kanya na kung magtagumpay siya, papayagan niya itong makasama ang kanyang kapatid sa paaralan. Kinabukasan, nakakita siya ng sulat sa kanyang locker na humihiling sa kanya na makipagkita kay Shizano sa gabi sa parke. Sinabi sa kanya ni Shizano na ang liham ay isang imbitasyon sa isang tunggalian, at nang tanungin ni Elena kung bakit gusto niya itong labanan, sinabi ni Shizano na alam niya na siya ang Man-Eater, ang tagapagligtas na Russian na pumapaslang sa mga Saviors. Nang walang sinabi si Elena, hinailan ni Shizano ang kanyang tag at ipinakita ang kanyang prana. Gumamit siya ng nagyayelong pag-atake para atakihin siya, ngunit hinarang ni Elena ang pag-atake at naitaboy ito. Ginamit muli ni Shizano ang parehong pag-atake, ngunit nagtago si Elena sa likod ng isang puno at nakahanap ng pagkakataong atakihin siya mula sa likuran. Bago pa siya ma-atake ng kutsilyo, nag-manifest na ang staff ni Shizano bilang isang ice dragon at itinaboy ito. Hinatake nito si Elena at nagawang iatras sa isang sulok. Walang ibang pagpipilian si Elena kundi i-channel ang prana sa kanyang tag, at nang gumamit si Shizano ng isa pang spell laban sa kanya, na-absorb niya ito. Naglunsad siya ng spell after spell na lahat ay naabsorb ni Elena, at sinubukan ulit ng Ice Dragon na umatake. Sinira niya ito, sa wakas ay naabot niya si Shizano. Itinutok niya ang kanyang espada sa kanyang lalamunan, at sinabi sa kanya na siguraduhing itikom niya ang kanyang bibig tungkol sa kanyang nalalaman. Tinanong ni Shizano kung ano ang mangyayari kung hindi niya gagawin. Nangako si Elena na tatapusin siya sa susunod na hamanin niya siya, ngunit sa sandaling iyon, isang guro ang lumapit sa kanila, kaya tumakbo siya sa kagubatan. Matapos marinig mula kay Maya na nasuspend si Shizano, binisita ni Moroha si Shizano para lamang malaman na mayroon siyang nasugatan na binti. Ibinunyag ni Shizano sa kanya ang tunay na pagkakakilanlan ni Elena at sinabi sa kanya ang nangyari sa pagitan nila. Katulad ng dati, nagalit si Moroha sa kanya dahil sa pagiging walang ingat at nasugatan niya ang sarili. Humingi siya ng tawad ngunit nakiusap na mag-ingat siya sa paligid ni Elena. Sinabi ni Moroha na hindi niya inisip na banta si Elena dahil tila isang mabuting tao ito sa kanya. Samantala, isang nasugatan na Elena ang ginaisang ni Kondrat na kinuha ang anyo ng pusa. Tinanong niya kung bakit hindi niya tinapos si Shizano noong nagkaroon siya ng pagkakataon na ipinaalala sa kanya na ang hindi pagkumpleto ng misyon ay nangangahulugan na hindi na niya makikita ang kanyang kapatid. Maya-maya, may kumatok sa pinto, kaya pinalabas niya si Kondrat sa likod ng pinto at pinuntahan kung sino ang nasa pintuan niya. Napagtanto niyang sina Moroha at Satsuki iyon at nagkunwaring wala sa bahay, ngunit tumungo sila sa likod, at pinagalitan siya ni Satsuki dahil sa hindi niya sila pinapansin. Sa loob ng bahay, inasikaso ni Moroha ang kanyang nasugatan na binti habang si Satsuki ay naghanda ng pagkain. Natapos silang maghapon na kasama siya, at sa gabi, nanatili si Moroha para bantayan siya. Sa sumunod na mga araw, hanggang sa siya ay ganap na gumaling, si Moroha at ang kanyang mga kaibigan ay humalili sa pagbabantay sa kanya at pagtulong sa kanya. Noong araw na inalagaan siya ni Sofia, sinabi niya sa kanya na plano niyang sumali sa isang Japanese branch pagkatapos ng kanyang graduation, at hiniling kay Elena na pag-isipang sumali din. Doon napagtanto ni Elena na naging sobrang komportable na siya at napapabayaan na niya ang kanyang mga responsibilidad. Kaya nang pumasok si Moroha, tinanong niya kung maaari silang mag-date kinabukasan. Kinabukasan, pumunta sina Moroha at Elena sa isang amusement park para sa kanilang date. Pagdating nila doon, nagbiro si Moroha tungkol kay Elena na hindi kumapit sa kanyang tagiliran sa pagkakataong ito, ngunit sa halip na sumagot, tinanggal niya ang kanyang tag at ipinakita ang kanyang prana, isiniwalat ang alam na niya tungkol sa kanya at ipinahayag na tatapusin niya siya.
Samantala, sa labas ng parke, kara-rating lang nina Shizano at Satsuki, ngunit bago sila makapasok, lumabas si Sofia at humarang sa kanilang dinadaanan. Sinubukan ni Satsuki na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit naisip ni Shizano na gusto ng sangay ng Amerika na alisin ni Moroha ang man-eater kaya hindi na nila ito kakailanganin. Sinabihan ni Satsuki si Shizano na pumasok at hamanin si Sofia sa isang tunggalian. Pagkatapos ay isinara niya ang distansya at sinipa siya sa katawan. Napahawak si Moroha sa lugar na nasipa siya at tinanong kung bakit hindi niya ito inatake ng espada. Pagbalik sa labas, naglalaban pa rin sina Sofia at Shizano, at kinilala ni Sofia ang lakas ni Shizano at nagpas siyang magseryoso. Sa loob, si Moroha ay nagdedepensa laban sa mga pag-atake ni Elena nang tanungin niya kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang prana para palakasin ang kanyang mga pag-atake, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay dahil nahirapan siya ng husto noong una. Kaagad, nag-flashback si Moroha sa nakaraan niyang buhay at may naalala. Pagkatapos ay tumayo siya at pinalapit si Elena sa kanya. Bagamat hindi kapani-paniwalang bilis ang paggalaw nito, madali itong nakailag at naatik ang tagiliran nito. Naging matindi ang labanan sa pagitan nina Satsuki at Sofia, at napansin ni Satsuki na nases Ira ang sandata ni Sofia. Sinabi sa kanya ni Sofia na wala siyang nahanap na sandata na makatiis sa kapangyarihan ng kanyang prana. Gayunpaman, nagawa niyang dinasarmahan si Satsuki, ngunit mabilis siyang gumamit ng adamant at hinarang ang pag-atake ni Sofia. Pinalakas niya ang kanyang prana, at ang sandata ni Sofia ay ganap na nawasak. Inamin ni Sofia ang kanyang pagkatalo at sinabi sa kanya na ipagpatuloy ang mabuting gawain. Samantala, sa loob ng parke, si Moroha ay nakakuha ng kapangyarihan ngunit binigyan ng pagkakataon si Elena na lumaban. Kaya't bumangon siya at nagdaldal tungkol sa pagtalo sa kanya. Tinanong ni Moroha kung dahil ba masasawi ang kanyang kapatid kapag hindi niya ito tatapusin, ngunit hindi siya tumugon. Kaya sinabi niya sa kanya na tutulungan niya itong iligtas ang kanyang kapatid at palayain ito. Sinabi niya na imposible ito, ngunit ipinahayag ni Moroha na gagawin niya ang lahat upang matulungan siya. Hindi nagtagal ay dumating si Shizano, at sinabi niya kay Elena na wala siyang dahilan para makipag-away dahil wala talaga siyang kapatid. Narinig niya mula sa direktor ng institute na si Elena ay iniwan sa kanilang pintuan bilang isang bagong panganak kaya hindi posible para sa kanya na magkaroon ng isang nakababatang kapatid na lalaki. Hindi naniwala si Elena sa kanya, kaya tinanong siya ni Shizano kung maaalala niya ang pangalan ng kanyang kapatid or ang mukha nito, ngunit hindi niya maalala. Doon ay ipinaalam ni Conrad ang kanyang presensya, at kinumpirma ang sinabi ni Shizano bilang katotohanan. Inamin niya na nagtanim siya ng ilusyon na may kapatid siya. Dahil dito nakaramdam ng pagkaligaw si Elena, kaya ginamit ni Conrad ang pagkakataon na kunin ang kanyang katawan. Inatake niya si Moroha at tumawa dahil alam niyang ayaw niyang masaktan si Elena. Nagawa ni Moroha na palakasin ang kanyang prana, at nabali ang espada ni Elena bago ito atakihin at nagtagumpay sa paghihiwalay ni Conrad sa katawan ni Elena. Nang bumagsak siya, binuhat siya nito, na nangangakong magiging pamilya niya. Samantala, nakabalik si Conrad sa Russian HQ ngunit inalis ng terror ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon. Nakatagpo ni Elena si Moroha sa labas ng kanyang bahay isang umaga habang sinusubukan niyang umalis. Tinanong niya kung paano niya nalaman na susubukan niyang umalis, at sinabi ni Moroha na may nararamdaman lang siya. Sinabi ni Elena na ayaw niyang madamay siya sa kanyang mga problema at nagpasalamat sa tulong nito. Habang sinusubukan niyang lumagpas sa kanya, niyakap siya nito at gumamit ng spell para patulugin siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Moroha si Edward at sinabi sa kanya na plano niyang makipagdigma sa Russian branch ng mag-isa. Hindi nagtagal, hinarap ni Moroha si Brando, isa sa mga Russian field chief, sa isang walang laman na tulay sa Russia. Tinanong niya ang lalaki para sa lokasyon ng terror, ngunit tulad ng inaasahan, tumanggi siyang ibunyag ang lokasyon nito. Nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Moroha, nangako siyang tatalunan niya siya. Bilang isang ranker, ipinakita niya ang kanyang prana at sinubukang salakayin si Moroha, na madaling umiwas at tumalon sa isa sa mga halijing sumusuporta sa tulay. Naalala niya ang isang spell na ginamit niya sa kanyang dating buhay at inenchant niya ito. Nang marinig ni Brando ang kanyang pag-enchant, sinigawan niya ito na huminto, ngunit hindi nakinig si Moroha at pinakawalan niya ang Thunderstorm Helix na nagpatambo sa kanya. Si Angela, na tumabi kay Moroha,
ay nagtanong kung hindi niya siya tatapusin, ngunit sinabi niya na wala siyang planong magbuhos ng dugo sa kanyang solo war. Nang maglaon, habang sila ay nakaupo sa isang tren, ipinaliwanag ni Angela na magiging isang sakuna kung malalaman ng mga tao na tinutulungan siya ng Britain na lumaban sa Russia. Nagreklamo siya sa mga kahihinatnan ng mga taong nalaman na tinutulungan siya ng Britain na magsagawa ng pribadong digmaan sa Russia. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Moroha na walang makakaalam nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin sa hindi pagpaslang ng sinuman. Kaya naalala ni Moroha ang pag-uusap nila ni Brando pagkatapos nilang mahuli siya sa tulay. Sinabi sa kanya ni Brando na wala siyang ideya kung nasaan ang terror, ngunit inaasahan na ito ni Moroha. Kaya tinanong niya kung gusto ni Brando na mag-ulat sa terror na nakikipagdigma siya sa kanila. Tinanong ni Angela kung bakit siya nagbabahagi ng impormasyon sa kanyang kaaway, at sinabi niya na ito ay isang pag-aaksaya ng oras upang tanungin ang sinuman. Kinutya siya ni Brando, sinabing mahina ang mga Hapon, kaya tinusok siya ni Moroha na may galit na tingin sa mata. Sinabi niya kay Brando na sa kanyang dating buhay, siya ay lumaban at nanalo sa mga laban ng mag-isa, kaya wala siyang karapatang tawaging mahina ang kanyang mga tao. Pagkatapos ay sinipa niya ito sa lupa bago umalis. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Moroha na dahil wala siyang ideya kung nasaan ang terror, patuloy lang niyang dinadaig ang kanyang mga field chief hanggang sa kumilos siya. Sa ganoong paraan, hindi niya kailangang tapusin ang mga ito, kahit na ang ibig sabihin nito ay mapaparusahan sila sa pagkatalo sa kanya. Samantala, nagawa ni Brando na palayain ang sarili at nagpunta upang iulat ang nangyari sa terror. Hiniling niya sa kanya na payagan siyang isama si Moroha dahil masasawi pa rin siya, ngunit tumanggi siya, sinabing hindi niya pinahintulutan ang kabiguan at sinabihan siyang masawi bilang kanyang huling gawain ng paglilingkod. Sinabi niya sa kanya na hindi siya natapos ni Moroha sa kabila ng paggamit ng kanyang Thunderstorm Hilux, at ito ay nagpapuri sa kanya para sa kanyang katapatan. Sa wakas, ginamit niya ang kanyang Thunderbolt Dragon Spell para ipadala siya sa kabilang buhay. Pagkatapos ay kinausap ng Terror ang tatlong field chief na kasama niya at sinabihan silang huwag gumawa ng anuman, kahit na sinabi sa kanila ni Brando kung saan susunod na pupunta si Moroha. Sinabi niya sa kanila na palakasin ang kanilang mga depensa sa paligid ng kabisera sa halip. Sa tren, nagreklamo si Moroha tungkol sa pakikibahagi sa isang cabin kay Angela, at tinukso niya ito, na sinasabing hindi niya kaya ang isang tunay na babae. Hinalok niya ito na magpalipas ng oras, at agad namang tinanggap ng bidang lalaki ang alok. Tinawag niya itong kilabot na sinasabi sa kanya na manatili sa kanyang sariling bahagi ng cabin at tiyaking igagalang niya ang kanyang privacy. Sa Japan, nakikipagtalo si Satsuki kay Elena, na nagsabi sa kanya na magiging kapatid siya ni Moroha dahil sinabi nito sa kanya na pamilya sila. Hiniling ni Shizano sa kanila na tumahimik at itigil ang pag-arte na parang mga bata pa. Ipinahayag ni Shizano na wala siyang planong tulungan ang isang tulad niya, at ito ay nagpatawa lamang kay Satsuki. Pagod na sa kanilang pag-uugali, ipinaalam sa kanila ni Shizano na mahihiya si Moroha kung makita niya ang kanilang pag-uugali, na nagpapaalala sa kanila na siya ay nakikipaglaban sa isang digmaan ng mag-isa. Sa labas, nakatagpo nila si Maya, at habang nagsasalita ang mga babae, inamin nila na nag-aalala sila kay Moroha at nananalanggan na bumalik siya ng walang pinsala. Tapat sa kanyang salita, nagpunta si Moroha sa bawat lungsod, pinipigilan ang bawat sangay. Sa kanilang huling hintuan, napansin nilang may sumusunod sa kanila, kaya iniwan ni Moroha si Angela at dinala sila sa isang kagubatan. Isa sa mga chief ang nagpahayag ng kanyang sarili, at sinabi kay Moroha na siya ay napapaligiran ng mga tagapagligtas na rank A at hindi siya makakatakas. Gayunpaman, inihayag ni Moroha na mayroon siyang plot armor. Pagkatapos ay pinakiusapan siya ng field chief na sumuko at umuwi dahil alam niyang kung maglalaban sila, karamihan sa kanila ay tatapusin ni Moroha. Sinabi niyang ayaw niyang suwayin ang utos ng terror pero kung maiiwasan niya ang pagdanak ng dugo sa pamamagitan ng hindi pakikipaglaban, malugod niyang gagawin ito. Dahil sa kanyang kalunos-lunos na usapang pangkapayapaan, ang isa sa kanyang mga kasamahan ay gustong tumahimik siya at tuparin ang utos na ibinigay sa kanila, tapusin si Moroha. Sa sandaling siya ay tumalon, ang kanyang mga kasamahan na nagtatago sa mga palumpong ay naglunsad ng shade spell kay Moroha, ngunit siya ay tumalon sa daan. Pagkatapos, isang set ng kambal ang tumalon mula sa likod ng mga palumpong at sinubukan siyang salakayin, ngunit madali niyang napigilan ang kanilang mga pag-atake.
Habang sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi siya ang pumaslang kay Brando, napansin niya ang isang bowl ang apoy na inilunsad sa kanilang direksyon. Nang mapagtantong matatamaan ang kambal, itinulak niya ang mga ito palabas at tumalon bago pa siya nito matamaan. Habang iniisip ni Moroha kung ayos lang ang kambal, napansin niyang napapalibutan siya ng poison mist at gumamit siya ng breeze blade para tanggayin ito bago niya matamba ang lalaking naglabas nito. Bago pa siya makahinga, muli siyang inatake, sa pagkakataong ito mula sa itaas. Sinundan niya ang tao at pinatalsik siya sa langit gamit ang isang simoy ng hangin, at dumapo siya sa dalawa sa kanyang mga kasama. Hindi nagtagal ay nakahanap si Moroha ng isa pa sa kanila, at sa pagkakataong ito, tinanong ng dalaga kung bakit niya binawasan ang epekto ng freezing shade spell. Sa halip na sumagot, tinanong niya ito kung bakit niya iniligtas ang kambal, ngunit sinabi lang nito sa kanya na hindi niya gusto ang mga taong nasasawi. Pagkatapos, narinig niya ang kambal, kaya pinitik niya ang noo nito at tumakbo. Sinubukan siyang salakayin muli ng kambal, ngunit madali niya itong napatumba. Ang huling tao ay nakikipaglaban na kay Angela, at nagtanong si Moroha kung bakit siya naruroon. Ipinaliwanag niya na hindi siya katulong at sinabi sa kanya na haharapin niya ang lalaki. Lumingon ang lalaki, at sa kanyang likuran ay may salamin na transmission. Sa kabilang side ng salamin ay ang terror. Napagtanto ni Moroha na siya ay nagkakast ng isang spell at itinulak si Angela palabas, ngunit bago pa siya makagalaw ay tinamaan siya ng spell. Nagising si Moroha sa plot armor ni Angela sa kanyang mukha, sinusubukang huwag magpanik at magdulot ng kaguluhan. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari. Doon niya napagtanto na wala na rin ang kanyang mga damit ngunit hindi gaanong nababahala si Angela dahil halos gamitin niya ang kanyang mga plot armor para massificate siya. Sa wakas ay ginaisang siya ng kanyang desperadong pagsigaw at paggalaw, at masaya si Angela na sa wakas ay gising na siya. Pagkatapos ay binanggit niya na ang kanyang mga plot armor ay nasa kanyang mukha, at doon niya napagtanto kung ano ang nangyayari. Napasigaw si Angela at tumalon mula sa kama, mabilis na isinuot ang kanyang damit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Angela na dinala niya siya pabalik matapos siyang masugatan ng spell ng terror, at ang tanging paraan upang pagalingin siya ay ang humiga sa tabi niya na walang damit. Sa sandaling iyon, pumasok ang babae na pinitik sa noo ni Moroha, at sinubukan nilang dalawa na ipaliwanag ang kanilang sitwasyon, bihis na bihis. Pinakinggan nila ang sasabihin ng dalaga habang ipinakilala ang sarili bilang si Katya. Tinanong ni Angela kung paano niya natagpuan ang mga ito, at ipinaliwanag niya na may nakasunod sa kanila mula sa istasyon. Sinabi niya na ang hindi pagpayag ni Moroha na pumaslang ng sino man ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kanila, dahil kailangan niya ang tulong nito upang palayain ang kanyang kaibigang si Yori mula sa terror. Sa isang tren na patungo sa kinaroroonan ng terror, sinabi sa kanila ni Katya na ginawa ng terror ang mga saviors na makipaglaban sa kanilang sarili at piliin ang mga nanalo bilang kanyang mga bodyguard. Pagdating nila sa istasyon, pinitik ni Moroha si Katya sa ulo, pinatumba siya, at ipinaliwanag kay Angela na ayaw niyang mahuli siya sa gitna ng digmaan. Habang sabay silang naglalakad, hiniling ni Moroha kay Angela na huwag sumama sa kanya dahil ayaw niyang masaktan siya. Sa mansyon ng terror, dumating ang isa sa mga field chief na nakalaban ni Moroha upang iulat na ang kahinaan ni Moroha ay ang katotohanang ayaw niyang pumaslang ng sinuman. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag kung bakit siya bumalik, pinutol siya nito, sinabi na hanggat nabigo siya sa kanyang misyon, kailangan niyang masawi. Sinenyasan niya ang mga gwardya na ilayo siya. Lumabas siya at napansing dumating si Moroha, at bilang isang welcome gift, gumawa siya ng level 13 Dark Heart spell na tinatawag na Curse Crusade, na nagpakawalan ng isang hukbo ng kidlat. Madali silang nilabanan ni Moroha, na ikinagulat ng terror, at kahit isa sa kanyang mga bantay ay nabanggit na siya ay gumagalaw na parang sanay na siyang lumaban sa buong hukbo ng mag-isa. Pagkatapos ay nagpasya siyang iangat ang kanyang laban at ipinadala ang mga saviors sa ilalim ng kanyang utos. Napagtanto ni Moroha na sila ang mga nahuli na saviors na sinabi sa kanya ni Katya, at nang sinubukan nilang salakayin siya, madali siyang nakaiwas. Ngunit ang isa sa kanila ay inatake ng isa sa mga linya ng kidlat, at iniligtas siya ni Moroha. Habang pinapanood niya itong iligtas sila, kahit na gusto nila siyang tapusin, kinumpirma niya ang sinabi sa kanya tungkol sa ayaw nitong pumaslang ng sinuman. Biglang bumigat si Moroha at napagtanto na ang isa sa mga saviors ay gumagamit ng gravity restraint laban sa kanya, na nagbibigay ng pagkakataon sa iba na atakihin siya.
Ngunit bago pa nila magawa, dumating si Angela at iniligtas siya. Kasama rin niya si Katya na nakakapagtaka na mabilis silang nakarating. Sinubukan ni Moroha na magsalita, ngunit nagambala ng pagdating ni Shizano at Satsuki sa pamamagitan ng transportal gate ni Mary. Si Elena ang huling dumating, at sinubukan niyang kausapin ang mga tagapagligtas sa pakikipaglaban para sa terror. Ngunit nang mapansin niyang sinusubukan ni Katya na maalala siya ni Yori, mabilis siyang pumunta sa likuran niya at pinutol ang itim na kristal na suot niya, dahilan para matauhan siya. Kaya, ang savior ay nasa kanilang panig na, at sila ngayon ay lumaban sa natitirang hukbong kidlat. Nang makitang natatalo ang kanyang hukbo, ang terror ay gumamit ng isa pang spell at lumikha ng isang higanteng kidlat. Inatake nila ito ng lahat ng mayroon sila, at kahit ang pinagsamang mga spell ni Shizano, Katya, at Moroha ay hindi sapat para alisin ito. Binato sila ng higanti ng malaking bowl ang kidlat na nagawa nilang iwasan, ngunit nang maglulunsad na ito ng pangalawa, isa pang alaala ang na-trigger kay Moroha, at nagsimula siyang mag-enchant. Nakilala ito ni Shizano bilang level 13 Gerard spell, at nang ilabas niya ito, natabunan ng tubig ang buong lugar. Tumayo si Moroha sa ibabaw nito at itinapik ang kanyang paa ng 2 beses na ginawang parang mga galami ang tubig na bumabalot sa higanti, na tuluyang winasak. Sa pagtanggi na tanggapin ang pagkatalo, gumamit ang terror ng Thunderbolt Dragon spell para umatake, ngunit madali niya itong nawasak. Nang makitang natalo siya, nakiusap ang babaeng kalaban kay Moroha na iligtas ang kanyang buhay, na nagsasabing ayaw niyang mawala ang kanyang imperyo. Ngunit sinabi ni Moroha sa kanya na kung ayaw niyang kunin ng sino man ang pag-aari niya, hindi niya dapat kunin ang pag-aari ng iba. Pagkatapos ay tinalikuran siya nito at naglakad palayo. Si Moroha ay napapagalitan ni Angela, na nagsabi na ang spell na ginamit niya ay naging sanhi ng pagguhit muli ng mapa ng Russia. Kaya, humingi siya ng tawad. Nang tanungin niya kung bakit siya ay nasa parehong sana ng mga babae, tinawag siya ni Angela na isang walang isip at sinabing siya ay walang alam sa mga kaugalian ng ibang tao. Hiniling ni Katya sa kanila na huminahon, at hayaan na minsan silang nagkasama ng mag-isa. Nagpapainggit ito sa mga babae, at humingi ng paliwanag si Shizano. Matapos makinig sa kanya, nag-away sina Satsuki at Elena tungkol sa kung sino ang pinakamahusay na kapatid. Para maayos ang pagtatalo, napagpasyahan nilang tingnan kung sino ang unang aalis sa sauna. Pagkatapos magdagdag ng tubig sa mga uling at tumaas ang temperatura, sina Yori at Katya ang unang umalis. Di nagtagal, sumunod si Angela, iniwan sina Moroha at Shizano para harapin ang 2 immature na babae na nagsimulang mag-ehersisyo. Hindi nagtagal ay lumipat sila sa arm wrestling at nanalo si Satsuki, ngunit hindi nagtagal ay nahimatay si Elena dahil sa sobrang init, at sumunod si Satsuki. Nagpasya si Shizano na gisingin sila sa pamamagitan ng paggamit ng freeze spell na nagdulot sa kanilang dalawa ng malubhang sipon. Habang nagiinit sila sa apoy, nakaupo sa labas sina Moroha at Shizano na nag-uusap. Ibinunyag ni Moroha na naging tahimik lang ito sa kanya at kay Angela, at inamin na magandang bagay na makasama muli ang kanyang mga kasamahan na babae. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shizano na napanaginipan niya ang kanyang mga nakaraang buhay, at sa panaginip, isang bagay ang patuloy na kumukuha ng pinakamamahal niya. Ipinapalagay niya na maaaring hindi ito isang alaala ng kanyang nakaraan at maaaring ito ay isang panaginip lamang, or isang premonition sa hinaharap, ngunit mas nag-aalala iyon sa kanya. Sa Japan HQ, pinag-uusapan ni na Edward at Ando ang tagumpay ni Moroha laban sa Russian terror nang biglang dumaing si Ando sa sakit at sinabing may nagpakita na metapisiko. Si Moroha at ang mga babae ay nagpaalam lamang kina Katya at Yori, at uuwi na sana gamit ang transportal ni Mary nang makatanggap ng tawag si Moroha sa telepono. Bumalik ang mga babae sa akademya nang magtanong ang isang malungkot na Maya kung bakit wala si Moroha sa kanila. Ipinaliwanag ni Satsuki na may nagpakita na metapisiko bago sila umalis, at dahil natalo ni Moroha ang nag-iisang taong makakapagpabagsak nito, nanatili siyang bumalik upang tulungan sila. Nang maglaon sa rooftop, sinubukan ni Satsuki na pasayahin si Maya, at inamin niya na simula nang umalis si Moroha, pakiramdam niya ay nag-iisa siya at halos gabi-gabi ay umiiyak siya para matulog. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Satsuki na matulog sa kanyang silid, ngunit sinabi sa kanya na maaaring hindi siya makagawa ng isang mahusay na kapalit. Sa ibang lugar, si Angela ay nasa telepono kausap si Edward na ipinaalam sa kanya ang kalagayan ni Ando.
Aniya, kahit natalo na ni Moroha ang metaphysical, may sakit pa rin si Ando at na-admit dahil nahimatay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na manatili sa paaralan kung sakaling may mangyari. Samantala, dumating ang assistant ni Ando upang kunin si Edward nang magising si Ando at nagawa niyang ipaalam sa kanila na may paparating na sinaunang dragon. Isang portal ang bumukas sa langit, at mula rito ay lumabas ang isang malaking dragon. Habang sinisira nito ang lungsod, isang evacuation order ang inilabas at ang mga strikers ay naghahanda upang labanan ito. Ipinaalam sa kanila ni Jin na na-hospital si Ando at hindi na makakalaban. Ibinunyag niya na papunta sa kanila si Edward, at hahanapin ng principal kung saan siya matutuloy hanggang sa ma-activate niya ang sasakyan para maibalik si Moroha. Dumating din si Angela at hiniling na sumama sa laban. Ang plano nila sa pag-atake ay tambangan ang dragon, kaya kumalat sila sa paligid ng kagubatan na nakapalibot sa paaralan. Habang naghihintay sila, napansin ni Shizano ang ngiti nito at sinabihan silang mag-clear out dahil nakita nito ang kanilang mga plano. Lumipad ito sa mga ulap at bumalik, bumuga ng apoy at sinunog ang kagubatan, kaya kinailangan nilang lumipad upang maiwasan ang apoy. Si Mima at Satsuki ay tumatakbong magkatabi, at nang mapansin sila ng dragon, sumunod ito kay Satsuki. Bagamat dinagdagan nila ang kanilang bilis, bumagsak siya, ngunit bago pa ito maka-atake, inatake ito ni Kan Ozaki ng isang spell. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga Koromas na atakihin ito sa bawat malakas na spell na mayroon sila, at habang inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake, pinawalang bisa nito ang mga spell at ginamit ang mga ito laban sa kanila. Kaya, lahat ay nagtago. Sa Russia, napapanood lang ni Moroha ang nangyayari sa pamamagitan ng satellite footage. Nakilala niya ang dragon mula sa kanyang mga panaginip, at biglang naalala na ito ang tumapos sa kanyang mga mahal sa buhay sa kanyang mga nakaraang buhay. Ipinagpatuloy ng mga Saviors ang kanilang pakikipaglaban sa dragon, ngunit patuloy itong nangunguna laban sa kanila. Sinimula ni Mary ang spell para buksan ang transportal gate at ibalik si Moroha, ngunit bago siya matapos, nagawa ni Jin na tumalon sa likod ng dragon at sinubukan itong tusukin. Ngunit lumipad ito sa isang gusali, at siya ay natambo. Umikot ito pabalik at sinubukang sunugin siya, ngunit hinarang ito ni Kan Ozaki gamit ang isang defense spell. Pagkatapos ay gumamit ito ng isa pang spell upang lumikha ng napakalaking bowl ang apoy. Hinayla ni Jin si Kan Ozaki, at sabay silang lumayo, kaya sinigawan sila ni Satsuki, kaya napansin siya ng dragon. Nagsimula itong magpaputok ng apoy sa kanya, kaya tumakbo si Mima sa kanya ngunit nataman siya. Nang malapit nang makumplito ni Mary ang transportal spell, napansin niya ang isang nasusunog na gusali na malapit nang mahulog kay Maya, kaya agad siyang kumilos at itinulak siya palabas, ngunit nasugatan siya sa proseso. Hiniling niya kay Maya na i-restart ang chant at buksan ang gate bago siya mawalan ng malay. Nang magsimula siyang mag-enchant, napansin siya ng dragon at sinubukang umatake, ngunit hinarang ni Edward ang pag-atake, pinayagan siyang tapusin ang enchantment at buksan ang gate. Pinayagan nito si Moroha, Katya, at Yori na makadaan. Gayunpaman, agad niyang napansin na may mali. Kaya, pinalakas ni Moroha ang kanyang prana at umatake. Tumugon ang dragon at nagpakawalan ng sonic attack na kinilala ni Kan Ozaki bilang ang ginamit ng Fortress class. Napasigaw si Moroha sa sakit at naalala ang lahat ng nakaraan niyang buhay, at kung paano kapwa pinaslang ng dragon sina Shizano at Satsuki. Dahil sa galit, tumaas ang kanyang kapangyarihan, at sinabi ni Edward na nahulog siya sa kahon ng kawalan ng pag-asa ng Pandora. Naglabas siya ng madilim na enerhiya na nagtanggal ng lahat ng mga bug na nakapalibot sa kanya, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang espada at sinugod ang dragon. Sumugod siya sa likod nito at patuloy na inaatake ito, inukit dito ang mga magic letter para hindi nito ma-nullify ang spell kapag na-activate na ito. Tinawag siya ni Angela, sinabing kung hindi siya titigil, aalisin niya ang lungsod, ngunit sinabi ni Elena na napakalayo niya para makarinig ng anuman. Sina Shizano at Satsuki ay nasa parang isang panaginip kung saan hinimok sila ng dati nilang mga sarili na alalahanin at tulungan si Moroha, tulad ng ginawa niya para sa kanila ng maraming beses. Nang i-activate na ni Moroha ang spell, nakita niya ang isang pangitain ni Sarosha at ng Netherworld Sorceress na hawak ang kanyang kamay, at sinabi sa kanya na tandaan na palagi silang magkasama sa buong buhay nila. Sinabi ni Moroha na tatandaan ito at nag-transform. Samantala, napagtanto ni Elena na kinakatawan niya ang dalawang dating buhay sa isang katawan ng sabay.
Ang mga nag-aaklas na pinagaling ni Kami, ay nagsama-samang lahat at nilabanan ang natitirang mga surot, na nilinis ang landas para kay Moroha. Habang binibigkas niya ang kanyang spell, pinananatili nilang abala ang dragon. Nang mapansin ni Angela na gagamit ito ng spell, binato niya ng punyal ang mata nito. Natapos ang pag-enchant ni Moroha at inilagay ang spell sa kanyang espada at ini-atake ito sa dragon, na tuluyang nawasak. Sa pagkawasak ng dragon, nagising si Ando. Sina Shizano, Satsuki, at Moroha ay sumunod kina Edward at Angela sa airport, at bago siya umalis, sinabihan niya si Moroha na mag-ingat sa French chief. Habang si Shizano ay pumunta para kunin ang kotse, tinanong ni Moroha si Satsuki kung talagang hindi niya naaalala ang pagtulong sa kanya na talunin ang dragon, at sinabi niyang hindi. Ang naalala lang niya ay napapanaginipan niya ang past life nila. Sa pagbabalik, habang tumatakbo si Satsuki sa unahan, sinabi ni Moroha na nakita niya ang Netherworld Witch nang mawalan siya ng kontrol. Nang sinubukan ni Moroha na sabihin na siya iyon, pinigilan siya nito, sinabing sikreto nila iyon. Nang mag-kiss na sana sila, kumakbo pabalik si Satsuki, at nauwi sila sa pag-kiss sa kanya. Bumalik sila sa paaralan, at kasama ang kanilang mga kaibigan, ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay.